Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is February 12, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may ano to? Native Street, Barangay Kaunlaran, New Manila, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Atlanta Center, sa may Annapolis Street, Green Hills, San Juan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. The West Philippine Sea is a national designation to portions of the South China Sea. Simulan po ito sa malaking tawag ni President Aquino yung pan-executive order po noong 2012. At sa batas naman po, hindi naman po sa pagbubuhat ng sarili pa po, yung batas po natin ginawa, yung Republic Act 12064, sinaan po natin sa batas yung pangalang West Philippine Sea. At doon naman po sa Archipelagic Sea Lanes Law, yung tatlong sea lanes natin, yung passage ways, nilagay po natin yung Malintang Channel, nilagay po natin yung Celebes to West Philippine Sea, Sibuto to West Philippine Sea. So, maliwanag po yan, nandun yung pangalan. Pero ang po sa atin ng karapatan ay yung coordinates ng maritime zones na meron naman. Nagtataka ako bakit sinasabing wala. Bakit po sinasabing walang coordinates? Yung coordinates po ay 2009 pa nga ho yun. Kaya kong banggitin ngayon, mawalang galang na kung ano yung coordinates noong base point 69 sa Balaba, yung latitude ay 7 degrees, 48, 30, 69, longitude 116, 59, 39, 18. So ano pa ang hinahanap? So lahat po ito patungkol sa sovereignty is land debatable. Dapat po magkaisa na po tayo. Gaya po ng bandila natin, tatlo po yung estrella, hindi na po pag-didebatehan kung magiging apat pa yan o 5. Land debatable. Let's rally behind the flag. Okay. Senador, salamat. Ingat ka. Salamat po. Maraming salamat po. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Dating Senador Francis Tolentino. Alas 9:34 at sa linya na po natin si Senador Rodante Marcoleta. Senador Marcoleta, Igan at Connie, magandang umaga po. Morning. Igan, Connie, magandang umaga din yung dalawa at ating mga tagapakinig. Okay, eto, kanina, ewan ko na-monitor niyo po, Senador Tolentino, wala daw parang dapat ng pagdebatihan na nasasaan sa Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Law, at nasa konstitusyon, ito pong mga nababanggit na Kalayaan Island Group, Senador Marcoleta. Tama naman yun, Igan, Connie, ang nagiging problema lang kasi natin, yung pagtatangka natin na i-drawing na nga natin ng West Philippine Sea, na yan nga ay nagsimula doon sa Presidential 12 miles of their baseline. Pero meron tayong hindi in-occupied na kiniklaiming natin. Pero kasi yung territorial sea ng mga yun na magkakalayong mga features, kailangan natin kunin, isama natin doon sa drawing natin ng mapa natin ng West Philippine Sea. Ito ngayon na. Ito Diretso? ngayon. Pag ginawa natin yun, ang dami natin lalabagin, Arnold. Tony, Article 89 ng UNCLOS, you cannot appropriate the high seas. Yan lang naman ang aking sinasabi. Sabi ko, gusto natin talagang may drawing yan. Sinabi ko talaga yan. Ako rin, in our lifetime, I'd like to see
West Philippine Sea. Pero, Drone is the map. Sa tingin nyo, tulad dito, Lawak Island, Patag Island, Likas Island na hindi nyo nabanggit, eh hindi pa, wala pang sinasabing papel para angkinin natin yan. Ano po yun? Kasi ang nabanggit nyo, Kota, Anata, tsaka Parola. Pero may iba pa pong isla, yung Lawak Island, Patag Island, Likas Island. So binabanggit nyo, may ilang mga bahagi dyan sa KIG na walang papel. O ika ngayon mapapakitang atin din nyo. Walang ganon. Hindi, Direction lang. sinasabi ko lang, yung munang apat, kasi maliwanag na, occupied po natin Occupied na yun. siya eh. Okay. Oo. Oo, at marami po tayong kiniklaim na hindi pa natin occupied. So sabi ko, kiniklaimants tayo dyan. Meron din claimants ng mga ibang bansa. Opo. Pero hindi po natin pinagtatalunan ang teritoryo. Ang pinagtatalunan lang natin, yung tubig po na na-regenerate itong mga features na ito. Sapagkat ang ating plano nga, magdodrawing po tayo ng West Philippine Sea. okay. Sir, ito, Ngayon, sabi ko, kaya po ka nahihirapan, pati ka ako yung Namria. Ang Namria po kasi, inutusan na ng ating pamahalaan noong pang 2012 na gumawa na po ng mapa ng West Philippine Sea. Hindi po ba kayo magtataka? 2026 na po ngayon, hindi nila ma-drawing dahil nga po dun sa legal obstacles na yon. Kaya theoretically, nasabi ko lang po, para lang magawa ninyo yung mapa, you give up the KIG. Hindi ko po sinasabing i-give up natin. I am trying to reinforce the argument na imposible po. Para lang mag-drawing kayo, i-give up nyo. Pero hindi ko sinasabing i-give up atin yun eh. Ngayon, kung hindi natin i-give up, hindi po nyo may drawing. Yun lang pong sabi May mo, mga lalapagin yung drawing na yun. pero sabi meron po naman tayong mo, manalabag eh. sabi ko kanina ni Senador Tolentino, ito naman dito sa patungkol sa International Hydrographic Organization na sinasabi yung kailangan iparehistro pa yung West Philippine Sea. Hindi na daw kailangan eh. Para bang, kaninong sabi ng iba, parang baka sinong may pinaka may interest para magkaroon tayo ng kaguluhan. Ganito po yun. Ganito po yun. Alam po niyo yung mapa, wala naman po talaga legal consequence yan. Totoo po yan. Ngunit, sa isa pong tao, katulad natin, sa isang bansa, na gusto nating mag-drawing, kailangan po nating mag-registro. Kasi, bibigyan po natin sa pagkakataon ng ibang bansa, either to accept our map o to totally reject it. Kasi po, napapatailalim po tayo ng international community. Diretso lang po. Ang usapan po ay yung ating mga karagatan. Kasi po, covered po yan ng international law. Meron po tayong domestic law, meron tayong national law, taga ng atin po yun. Ngunit pagka ang pinag-uusapan po, ibahagi na po ng international law, we will have to harmonize our national law to sa international law. Sabi po niya, hindi kailangan. Hindi po. Kailangan po. Dahil, sinasabi po ng Article 75 o 74 ng UNCLOS, lalagyan po ninyo ng coordinates. Bakit po? Halimbawa po yung ating exclusive economic zone. Ang dami pong overlapping dyan. Sa bandang norte po, nagkakaroon po tayo ng overlap sa Taiwan at saka sa China dahil po sa Pratas Island. Sa bahagi po ng Japan at saka Palau, nagkakaroon po ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Pasig Channel. Sa south naman po, dahil po sa usaping sa Sabah, meron tayong overlap ng Malaysia. Ganun po yun eh. Kaya po, sabi ng tribunal, lagyan mo ng coordinate. Pero napanalo na po natin, hindi ba? Sabi nga, may kung ang pag-coordinates mo ang pag-uusapan, ang merong coordinates yung maritime zones po natin, nasa RA 9522. Kompleto naman daw yan. Ano po yun? Ano po yun? Maritime zones Nasabi daw, sabi po ni Senator Tolentino. Kompleto naman daw kung coordinate sa pag-uusapan kasi iba naman yung maritime zones, yung to yung may coordinate, as compared to dun sa sinasabi nyo. Kaya nga nabanggit na parang may categoric error. Parang di ba Hindi yung po kasi pinag-uusapan? hindi po nila pinapaliwanag ng mabuti. Nag-submit po tayo ng archipelagic baselines at saka mga sea lanes. Yun pong sinabit natin sapagkat nagpagkakas tayo ng Republic Act 9522. Tama na po ang ginawa natin. Mula po dun sa archipelagic baseline, masusukat po natin ang hangganan ng up to 200 nautical miles kung pag-uusapan po natin ay EEZ at saka continental shelf. Pareho po yun. Continental shelf at saka EEZ 200 nautical miles. Kung halimbawa kung Tico zones, 24 miles po yun.
pag territorial dispute, wala pong usapin doon, ma'am. Opo. Nasaan po yung usapin? Nag-drawing po kasi tayo ng West Philippine Sea. Sinasabi po ba nila? Pero ba, Nag-rule po ba yung tribunal tungkol sa West Philippine Sea? Hindi po. Pero Walang sir, ruling doon. ito ho, with all due respect na sir, no? Kasi may mga, sagutin na lang siguro ng diretsuhan sir, kasi may mga, ang interpretation kapag ka ganito pong parang nasasabi ninyo, nagiging parang divisive pa. Imbis na magkaisa ang Pilipino, at ang very words na rin ni Senator Tolentino, violative nga ito, no, of the Constitution, kasi kumbaga nandiyan na lahat na sa atin na. At ang makikinabang nito, syempre, yung umaangkin na mas malaki po sa atin ang China. Pag may mga ganito pong salita, what is your Kanan po tayo sa take on sunod that? na kanto. Yung may to green Yan, hills. wala naman po nga tayong pag-uusapan, kaya lang po tayo nahihirapan kasi po, pinagagawa tayo ng West Philippine Sea. Hindi po ba nila maintindihan na hindi po natin may guguhit dahil nga po sa problema na lalabagin natin ng maraming artikulo ng UNCLOS. Bakit hindi po nila dinidiscuss sa inyo yon? Pwede lang po ba tayong mag-drawing ng ganun lang nang hindi po natin i-deposit? Basahin po nilang Administrative Order 29. Yun po yung sinasabi niya eh. Sino po yung minantuhan na gumawa ng mapa? NAMRIA po at saka yung DFA. Okay. After 14 years, hindi po nila magawa kasi mahirap nga po eh. Ngayon, dinidefine lang po namin. Gusto ko lamang nating malaman, i-define natin sa pagkakita ng coordinates kung talagang may drawing natin dahil nga napakalaki ng babanggain po nating mga obstacles sa international law sa pamagitan ng UNCLOS. Ba't ayaw po nilang aminin yun? Ngayon, pinalalabas nila yung theoretical proposition ko lang. O para hindi kayo mahirapan, may drawing natin, give up nyo yung KID. Hindi po ganun ang aking gustong gawin. Pero ngayon, kiniklip nila, ini-splice nila, nitpicking ang ginagawa nila. Kasi nasabi ko, gusto kong i-give up ang ano. I am only trying to dramatize and reinforce my argument na mahirap po talagang i-drawing Okay. sa harap po ng maraming legal obstacle. Yun Senator, lang ang punto doon. Senador, Theoretical lang po dahil pero sinasabi nila ngayon. Inaanong nila pati mga kababayan natin sa KIG na ako traidor, ako'y ganito, ako'y ganito. Nasa naman po yung katwiran doon? Hinahanapan ko lang naman po ng legal basis okay. ang pagdodrawing natin. Sabi ko nga, gusto ko ring makapag-drawing kayo, kaya nga interesado rin ako dyan kung paano natin gagawin. Okay, Senador, sundan ko yan eh. Paano tayo makapag-drawing? Nawawala na yung give up. Kumbaga, nandun pa rin yung KIG. O, ganito Pwede po. ba? Sige. Pwede. Halimbawa, mag-drawing po tayo ng West Philippine Sea, halimbawa, sa hangganan po ng ating EEC. Pagkatapos, mag-iusap tayo po sa international na hydrographic. Meron pa po kaming isang teritoryo doon po sa may outliers po ng high seas. Pero yan pong ang aming pong mga kukunin diyan ay yung mga territorial seas po ng aming mga sinasakupan at saka po ng mga kine-claim po naming mga features yan po sa Spratly. Sa mga tweet, meron tayong West Philippine Sea 1 at saka West Philippine Sea 2. Hindi lang po natin kasi pwedeng i-connect dahil masasakop po natin ang kalipunan po ng high seas na bawal po. Sa mga tweet, meron tayong West Philippine Sea 1, meron tayong West Philippine Sea 2. So ngayon wala pang ganon. Siguro po, yun ay workout ng NAMRIA. So, Pero wala po natin i-connect na isang West Philippine Sea dahil lalabag po tayo. So ngayon nga wala pang ganon. Wala pang ganon na kinikilala yung KIG. Kasi po, kinikilala natin ang Ang problema yung pag-drawing lang. Atin po yan. Huwag po tayong magkakamali. Atin po yan. Ilalaban po natin yan. Sabi ko nga, hanggang sa huling patak ng dugo natin, ilaban natin dahil tayo occupant po dyan. Ngayon, ang pinag-usapan po kasi, yung tubig lang po doon. Yung katabigan lang po, huwag po tayo makukumpis. Meron po territorial po na nag-generate ang lahat ng mga features na inoccupy natin at kine-claim natin. Ang mahirap lamang po pagdugtongin natin. Okay. Yun po yung pinakapunto. Yung sabi nga ho ni Senador Tolentino just now, no, nung ating pong na-interview kanina lang, Kanan pasok po naman tayo. sa ating EEZ, ito pong Kalayaan Hindi po Island. niya siguro napansin. Ma'am, ganito po ang sabihin natin, kaibigan po naman natin. Hayaan po ninyo pag nagkausap kami. Tingnan po ninyo yung memorial na sinabit natin sa tribunal noong 2012. Ito po yung nag-umpisa tayo noong 2012, panahon ng Pangulong Pinoy. Nag-submit po tayo ng memorial. Ang isa pong annex dyan, yung pong volume 2, tinawag po ng Pilipinas na
atlas of features. Tayo po ang nagbigay ng distansya eh. Alam po ninyo yung Pag-asa, ito po yung tinatawag na T2. Ito po yung 247 nautical miles away Dire-diretso na po from yun. our, hindi po ako nagsasabi nito, yung pong atlas na sinabit po ng Philippine government. I-review ko lang po, tingnan po ninyo yun. Okay. Ito po. Kung titingnan po ni Senator Tolentino, madali po. Meron pa po sa isang picture dyan, 247 nautical miles away from our EEZ. Tinanong ko nga po yung kapitan nung kami po nasa PA. Alam po nyo nakakalungkot, Ma'am Connie, hindi po pala nila alam. Nalabas po ng EEZ yung 4 na features. 4 pa lang po yung sinabi doon. Pero itong mga features ang Spratly na nandun po sa EEZ natin. Pero ang sabi Tatanggapin ko ho, po yun. nilinaw na ho ni Senator Tolentino na lahat ng yan sa pinakahuling iniakda niyang libro na pasok yan eh. Ano ho ang inyong masasabi? Hindi nga po eh. Ang arbiter po nito, yung atlas Okay. of features. Tayo pong gumawa nun. Tayo pong naglagay ng distansya. Hindi po ako. Ang Philippine government. Ulit po yung volume 2. Parang annex po ng ating memorial na sinabit sa tribunal. Okay. Para wala pong usapan. Senador, Yun po yung arbiter. nakapanahin po namin, Senador, si former Justice Antonio Carpio. Meron po siyang minumungkahi kasi parang yung mga argumento mo raw, ine-echo ang posisyon ng China. Mag-apply ka na lang na foreign agent daw. Maamyandahan yung batas. Ganyan naman po sila pag magsalita eh. Oo. Sinasabi niya pa, kailangan sabi niya na suriin natin, i-revise natin ang Foreign Service Act. Baka may mga tao kanya nagtatrabaho sa China ng palihim Opo. at binabayaran ng gobyerno ng China. Nakalimutan ni Justice Carpio, yung anak niya mismo nagtuturo sa University of Beijing. Unahin niyang imbestigahan ang anak niya dahil siya yung nakikinabang doon kapag nagtuturo siya sa Beijing. Sinasabi niya, tinatanggap niya yung aking hamon pero nilagyan niya ng limitasyon. Sabi ko, pwede po ba na huwag tayo maglagay ng limitasyon para sa kapakanan ng ating taong bayan? Malinawan ito. Piniligyan mo ng limitasyon ng West Philippines, napakalawak, napaka-comprehensive and far-reaching subject. Ang limitasyon kong binigyan niya ganito, pag-uusapan po raw namin, dahil sinabi ko raw po, there is no such thing as West Philippines. Hindi man lang niya gustong balikan, ba't ko sinabi yun? In the context of international legal order, yung international community, hindi po niya nare-recognize ang West Philippines hanggang ngayon. Tayo lang po sa magitan ng ating mga batas. Ang problema niya, hindi niya ma-reconcile yung national law and international law. So, Senador, para matapos na to, hindi ka traitor at pro-China. Yun ang mga text sa amin ng ating mga nakikinig. Sila po ang traitor sapagkat di nila pinapaliwanag po. Ako po, ang sinasabi ko lang, palakasin natin ang ating claim. Lagyan natin ng legal foundations ang claim natin. Huwag kayo magdadagdag nang hindi pala ninyo nalalaman. Yun lamang si Senator Lacson eh. Akala nyo tinuturo pala sa isang kurso sa ating mga eskwelahan na pangsundalo. Na Diyan po yun sa daw pong Manila, Calayan Island for ko, the third time. dinonate po sa atin nung taong nangangalang Tomas Cloma. Opo. At pagkatapos po, yun po daw ipinormalize ng arbitrary tribunal. Apo. Maliwanag pong kasinungalingan lahat ito eh. Unang-una po na magdeklara ng Freedom Land Declaration at ng issue ng Notice of Claim si Mang Tomas noong 1956. Alam po ba ninyo kung ilang bansa ang nag-object doon? Ang Amerika, United Kingdom, ang France, ang Japan, ang China, including our country. Alam po ba niya yun? Okay. Sir, ito. Bakit po nag-object pati yung bansa natin? Hindi po totoo ang nag-discover si Thomas Cloma, hindi siya kauna-unahan. Because in 1897, Great Britain already declared a notice of notification. Okay. Sumunod ang France, kahuli-huli ng Japan. In 1933, nag-declare ng notice of notification at kinabipag niya ang United States of America. Okay. So, ibig sabihin po, yung KIG, hindi terra nullius. Terra nullius po, isang teritoryo na hindi pa na-occupy at hindi pa na-discover. Alright. Senator, Ba't ganun po yung sinasabi at pinormalize daw po ng International Tribunal? Ito po ang malaking kasinungalingan. Sila po ang traitor sa ating bansa. Pati kasinungalingan
Ito, dala-dala ko po yung transcript. Isang araw po, pupunta ako dyan, ibigay po yung transcript kung anong pinanggalingan ng pag-uusap na ito, kung ba't ko lang nasabi. So, i-give up ninyo para makatuloy kayo. Para po Hindi sa- kasi mag-drawing dahil nakasangkot ng international law. Alright. Senator, ito po, padagdag na lamang kasi sabi ho ng mga taga-Kalayaan, Paano yung po? mga nasaktan talaga ho,